Sa isang maliit na ospital sa bayan, makikitang nakahiga ang madre na nagngangalang Claire sa kama, sa silid kung saan isinasagawa ang kanyang ultrasound. May halo-halong pag-asa at takot sa kanyang damdamin. Sa kabilang dako, ang mga doktor naman, nakaraniwang abala sa kanilang mga ginagawa, ay mabilis na kumilos at nabigla nang hindi nga makapaniwala sa kanilang nakikita. Hindi ito maaari, bulong ng isa habang nakatitig sa may screen. Hindi naman maunawaan ng madreng si Claire kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang seryoso ito. Nag-aalala siya dahil ayaw niyang iwanan ang kumbento. Ano pong nangyayari? Sabihin niyo naman sa akin. Pakikiusap niya sa mga espesyalista. Patuloy na nagmamakaawa ang babae. Ang kanyang boses ay nanginginig pa at ito ang pumuputol sa mabigat na katahimikang namumutawi sa paligid. Isa sa mga doktor, mas matanda at may maraming karanasan ay tinignan siya nang may pangamba na mababakas nga sa mukha nito na maging siya ay hindi naniniwala sa kanyang nakikita. Patuloy pa naming sinusubukan na mas maintindihan ang sitwasyon mo. Hindi ba isa kang madre? Hindi talaga dapat mangyari ito. Maingat niyang sinabi. Alam na ang kanyang mga salita ay maaaring baguhin ang buhay ng madre na si Claire. Habang ang iba pa namang mga madre at mga kasama sa simbahan ni Claire ay naghihintay naman sa labas ng kwarto ng may kaba para sa magiging resulta ng ultrasound. Sabi ko na nga ba may mali talaga dito eh. Sabi ng isa. Malinaw naman na talaga eh. Pero ayaw lang talaga nilang aminin. Bulong pa ng isa sa mga kasamahan ni Claire. Mas lalong naguguluhan ang madre na si Claire. Ang kanyang buhay sa kumbento ay dapat sana'y simple, malayo sa mga komplikasyon sa labas. Ngunit narito siya ngayon, sa gitna ng isang suliranin na hindi niya inaasahan. Claire, kailangan mo nang bumalik. Sobrang kakaiba ng kaso mo. Biglang wika ng doktor na nagpadagdag pa sa kanyang pag-aalala. Lumabas siya sa silid na puno ng hiya at takot. Nahihiwagaan naman ang ibang mga madre kung ano nga ba ang nangyari. Ngunit hindi niya kayang harapin ang mga ito. Paano nga ba nangyari ng isang madre ay napunta sa ganitong sitwasyon? Kaya naman para mas maintindihan pa natin ang buhay ng madre na ito, ay kilalanin muna natin ang pari na si John, na mayroong malapit na pagkakaibigan sa madre na si Claire. Ang pari na si John ay isang gwapong pari, at magkakilala naman na sila ni Claire simula noong kabataan pa nila, na naging labis nga silang malapit sa isa't isa. Malinaw ang pagmamahala nila para sa isa't isa sa buong kumbento, at pati na rin sa labas nito. Madalas silang maglakad-lakad sa hardin, habang nagbabahagi ng malalim na usapan at mga sandaling pagmumuni-muni na lampas sa karaniwang pagkakaibigan. Pero kahit ganun pa man, kilala naman ang paring si John bilang isang pari na laging nasa kumbento na nag-aalok ng espiritual at emosyonal na suporta hindi lamang para sa madreng si Claire, kundi sa buong komunidad ng kanilang relihiyon. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa pansin ng ibang madre at mga tauhan ng kumbento ang kanilang madalas na pagkikita at malapit na pagkakaibigan. Kaya naman madalas nilang pinag-uusapan ng dalawa kapag hindi nila nalalaman. Lalo na kapag nakikita ng mga tauhan ng kumbento na nagtatawanan ng dalawa pag natatapos na ang kanilang misa. Uy, nakita mo na naman ba kung gaano sila kalapit sa misa ngayon? Bulong ng isa sa mga batang babae na naroroon na tila ba ay mga spy sila habang pinagmamasdan ang madreng si Claire at ang pare na si John na nagtatawanan sa dulo ng kanilang misa. Oo nga eh. At hindi yan yung unang pagkakataon. Nagdududa na talaga ako sa kanila eh. Hay nako, wag na nga lang natin isipan pa to ng mas malalim. Tugon pa ng isa pang babae na ang boses ay puno ng pag-uuyam at pagkausisa. Lumago ang espekulasyon na may ilan na nagsasabing ang kanilang pagkakaibigan ay hindi na nga normal at mas lumalalim na ang kanilang ugnayan na maaaring nagkakaroon na sila ng ipinagbabawal na pag-ibig. Pero di ba, matagal naman na nilang kilala yung isa't isa? Pag ninilay-nilay ng isang madre, hindi naman may tatanggi na nababahala na ang buong simbahan sa kanila
ang mga mas matatandang mga madre na responsable sa pagpapanatili ng kaayusan ng simbahan ay mausisang nagbabantay sa madreng si Claire at sa padre na si John. Pero mas lalo pang ang lumala ang sitwasyon nang merong isang tauhan ng simbahan ang nakakita sa madre na si Claire na naglalakad sa gabi upang makipagtagpo sa pare na si John. Sa ilalim ng dilim, lumabas ang dalawa sa kumbento. Naglakad papalayo na tila ba ay lihim ang kanilang pagtatagpo. At ang kwento nga nito ay mabilis na kumalat sa buong kumbento. Bawat chismis ay nagdadagdag ng higit pang suspetsa sa kung ano nga ba ang nangyayari. Ang mas matatandang mga madre ay talaga namang nabigla at hindi sumasang-ayon sa ginagawa ng madre at ng pare na ito. Samantalang ang mga mas batang miyembro naman ng simbahan ay patuloy na naiintriga sa mga hindi inaasahang pangyayari. Paanong nangyayaring si Sister Claire na sobrang dedikado at marangal na babae ay papayagan ang sarili niya na maligaw mula sa mga paraan ng simbahan ng ganon-ganon lamang? Tanong nila sa isa't isa. Ang kanilang panghihinayang at hindi pagsang-ayon ay malinaw sa kanilang mga salita. Ang sitwasyon na pinaiigting ng mga chismis at espekulasyon ay nagtakda ng entablado para sa mga pangyayari na magbubunga ng malalim na epekto sa kani-kanilang mga buhay. Ang dating tapat na pagkakaibigan ay ngayon ay pinag-iimbestigahan na nga ng buong komunidad ng simbahan. Bawat galaw na kanilang ginagawa ay patuloy na pinagmamasdan at sinusuri ng iba. Ang kwento ng mga lihim at ipinagbabawal na pagkikita nila, bagaman malayo sa katotohanan, ay nagsimulang magkaroon ng sari-sariling mga opinyon at haka-haka. Binago nito ang pananaw ng komunidad sa madreng si Claire at sa padreng si John sa mga paraan na hindi nila inaasahan. Pero mas lalo pang ang lumala ang sitwasyon nang mapansin nila na ang tiyan ng madre na si Claire ay paunti-unti nang lumalaki at hindi na ito maitatago pa. Agad itong napansin ng ibang mga madre at nagkaroon ng pagpapanik sa buong kumbento. Nagkaroon ng iba't ibang mga chismis at agad na kumalat ang takot sa buong kumbento. Ang mga bulong ay naging masidhing pag-uusap habang sila ay nag-aalinlangan at nagpapakahirap na tanggapin ang kanilang pinaniniwalaang pangyayari. Paano nga ba ito nangyari sa madre na si Claire? Totoo bang gumagawa siya ng mga bagay na may higpit na pinagbabawal ng simbahan? Sa tuwing nakikita nga nila ang madre na si Claire na naglalakad sa kumbento, lagi nilang napapansin na ang mga kamay nito ay nakalagay sa kanyang lumalaking tiyan. Nang dahil dito ay hindi mapigilang pag-usapan ng mga tauhan ng simbahan ang babae. Siguradong buntis siya, komento ng isa sa kanila nang may kumpiyansa sa kanyang boses. Habang ang isa naman, halos hindi may tago ang kanyang kasiyahan, ay nagpahiwatig na ang padre na si John ang tatay ng pinagbubuntis ng madre. Alam naman nating palagi silang magkasama. Ano pa bang dapat nating isipin? Sabi niya na may mayabang ng ngiti. Kahit na paulit-ulit na ipinagtatanggol ng madre na si Claire ang kanilang pagkakaibigan, lagi niyang sinisigurado na lumalabas lamang sila upang tulungan ng mga nangangailangan at ipalaganap ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga paliwanag ay hindi naman pinaniwalaan ng mga tauhan ng simbahan. Hindi na sila naniniwala at ang buong komunidad sa kanyang kawalang kasalanan o sa kalinisan ng kanyang mga layunin. Pakiramdam ng lahat ay may itinatago ang madre na si Claire at kahit na anong pagmamalinis pa man ito ay hindi niya na ito mabubura pa. Dahil nga sa lalong lumalalang sitwasyon, ang mas matatandang mga madre ay nakailam na sa isang tangkang pangalagaan ng reputasyon at moralidad ng kumbento. Sister Claire, hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanya. Wika ng isa ng may otoridad sa kanyang boses. Ito ay para sa iyong sariling kapakanan at upang pangalagaan na rin ang aming reputasyon. Ang kanilang mga salita ay talaga namang matitindi. At para bang hindi ito maaaring hamunin ng sino man. Pero dahil dito ay nag-umapaw ang galit na nararamdaman ng madre na si Claire. Buong lakas siyang napasigaw na tinututulan ng mga paratang na kumakalat sa mga pasilyo ng kumbento. Walang katwiran yan. Wala namang maipapakita ang kahit na sino.
Dahil wala namang dapat patunayan. Wala kayong sapat na ebidensya para sabihin totoo yung mga pinagkakalat nyong chismis. Narinig ang sigaw ng madre na si Claire sa bawat pasilyo ng kumbento. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpoprotesta, nanatiling naniniwala ang kanilang buong komunidad kasama ang mga obispo at mga tao sa simbahan sa kanyang pagbubuntis. Ang kanyang lumalaking tiyan ay lalong nagpalakas sa kanilang mga pagsosuspetsa. Dama naman ng madreng si Claire ang bigat ng patuloy na pressure at ang pangangailangan na tapusin na ang mga haka-haka. Gumawa ang simbahan ng isang radikal na desisyon. Ang madre na si Claire ay dadaan sa isang ultrasound upang mapatunayan kung ano nga ba ang mga usap-usapan. Hindi maaari. Walang katuwiran yan. Sa ngalan ng Diyos, ang padre na si John ay kaibigan ko lamang. Hindi ako makapaniwala na ganyan kababa ang tingin niyo sa akin. Paulit-ulit na sabi ng madre na si Claire. Ngunit ang kanyang mga depensa ay lalong humina sa harap ng napakaraming ebidensya at mga mapanudyo na tingin sa kanya. Tumanggi ang madre na si Claire na sumailalim sa ultrasound, pero napapagitnaan naman siya ng isang desperadong kalagayan. Kaya naman bilang nagiging desperado na ang sitwasyon, nag-isip muli ang mga tauhan ng simbahan kung papaano nga ba silang makakahanap ng isang konkretong ebidensya. Hanggang sa magmungkahi ang mga madre na bakit hindi na lamang nila suriin ang mga security camera sa loob ng kumbento. Kailangan lang natin naman patunayan yung mga sinasabi natin. At kung may makita man tayong kakaiba sa ginagawa nila sa security camera, siguradong hindi na nila matatanggi pa yung mga aligasyon natin. Ito ang naging kanilang pagpapasya. Ang kumbento na may mahusay na mga security camera na matatagpuan nga sa iba't ibang bahagi ng kanilang lugar, katulad na lamang sa kusina, kung saan madalas na tumatambay ang madre na si Claire at ang kaibigan niyang pare, nang nagsosolo lamang sila. Habang nagtitipon ng lahat upang panoorin na ang mga recording ng security camera, lalo lamang nababalot ng pagkakaba at takot ang lahat. Mula sa mga madre hanggang sa mga pari at ilang mga tauhan ng simbahan ay huminga ng malalim habang lumilitaw ang mga eksena sa screen. Ang kanilang nakita ay nag-iwan sa kanilang lahat ng pagkabigla. Ito ay labis na hindi kapani-paniwala. Ang silid ay puno ng tensyon habang naghihintay sila ng isang katotohanan upang kumpirmahin ang mga chismis na naglipa na sa kumbento at sa kanilang bayan. Kinakailangan na nilang tapusin ang mga usap-usapan sa pamamagitan ng mga recording sa security camera. Gayunpaman, ipinakita ng mga recording na ito ang isang ganap na inaasahang bagay. Ipinalabas kasi mula sa mga recording ang madre na si Claire at ang padre na si John sa kusina ng kumbento, isang lugar na madalas nilang pinupuntahan para sa usapan at pagtutulungan sa isa't isa. Napansin nila habang pinapanood ang mga recording ng security camera na purong pagkakaibigan lamang ang ginagawa ng padre at madre ng magkasama. Sa loob ng recording, nakangiting ipinapakita ng padre na si John ang mga regalo na kanyang natanggap mula sa bayan. Ibinabahagi ito ng padreng si John sa madreng si Claire habang sila ay nagtatawanan at nagbabalik tanaw sa kanilang mga karanasan. Dapat mo sanang nakita ang mga mukha ng bata nang ibigay ko sa kanila ang mga laruan na dinala natin. Nakakatuwa talaga silang tignan. Pagkikwento ng padre na si John, ang kanyang mga matay kumikislap sa kaligayahan. Sumagot naman ang madreng si Claire nang may kahalumigmigan sa kanyang tinig. Maliwanag na nag-e-enjoy siya sa kanilang usapan. Kahit na may bahagyang lungkot ang madreng si Claire dahil pakiramdam niya ay nagkukulang siya sa aksyon sa pagtulong sa kanilang bayan, patuloy naman siyang nakikipag-usap sa padre. Binibigyang diin ang kanilang dedikasyon sa pagtanggap ng mga bagong miyembro sa kanilang kumbento. Ang eksena na ipinapakita sa mga recordings na ito ay hindi nagpapakita ng isang ipinagbabawal na pag-ibig, hindi tulad ng inaakala nilang lahat, kundi ito ay dalawang magkaibigan na masayang kumakain ng magkasama habang nagkakaroon ng isang tunay na pagkakaibigan. Sobrang komportable ng kanilang pag-uusap na tumatalakay sa mga plano para sa hinaharap na mga misyon ng simbahan at ang kahalagahan ng kanilang pagkakaibigan sa paglilingkod sa komunidad.
Habang nanonood ang mga madre sa mga recordings na ito, ay napuno sila ng pagkabigla. Naguguluhan na rin sila. Talaga bang yun lang yung pinag-uusapan nila? Pero hindi naman yung nagpapatunay ng kahit na ano. Kumakain lamang sila ng magkasama. Komento ng isang batang madre na may halong panghihinayang sa kanyang boses. Maliwanag na ang kanilang pagkakaibigan ay batay sa gawain ng misyon. Wala nang iba. Pagputol ng isang mas matandang madre, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na lumuwag ang kanyang kalooban sa gitna ng kaguluhan at iskandalong kinalalagyan ng kanilang kumbento. Ang espekulasyon tungkol sa pagbubuntis ng madring si Claire ay unti-unti na ring nawala. Ngunit ang misteryo sa kung bakit patuloy na lumalaki ang kanyang tiyan ay patuloy pa ring nananatili at hindi nasasagot ng kahit na sino. Habang ipinapakita ang mas maraming mga footage na nagpapakita sa madreng si Claire at sa padreng si John na pinag-uusapan ng tungkol sa mga misyon at mga plano upang tulungan ang mga mahihirap, napagtanto ng mga madre na wala sa mga video recordings na ito ang ebidensyang kanilang hinahanap patungkol sa pinagbabawal na pag-ibig. Hay nako, Padre John, kailangan talaga nating mag-isip ng iba't ibang paraan para magdulot tayo ng pag-asa sa mga mahihirap na pamilya dito sa lugar natin. Wika ng madre na si Claire nang may kasiglahan at puno ng dedikasyon. Ang mga recordings na ito ay nagpapakita ng dalawang magkaibigan na sobrang dedikado sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa mga taong mahihirap, habang ito ang nagsilbing paglilinis sa anumang natitirang pangamba tungkol sa kanilang relasyon. Kaya naman matapos nito, ang mga tauhan ngayon ay mas lalo nang nalilito. Hindi nila maunawaan kung papaanong ang mga chismis na pinapakalat ng marami sa kanila ay malayong malayo pala sa realidad. Ang mga recording ay wala namang ipinapakita, kundi ito ay isang purong pagkakaibigan na batay sa respeto at dedikasyon patungkol sa kanilang espiritual na pangangailangan. Sa halip na mga sagot ang kanilang makuha, sila ay nagkaroon pa ng mas maraming mga tanong. Pilit na pinapaalalahanan ang kanilang komunidad na harapin ang posibilidad na maaaring nagkamali sila sa paghusga sa madreng si Claire at sa kanilang padre na si John, base sa palagay at walang basihang chismis. Gayunpaman, may isang bagay na tiyak. Ito ay ang tiyan ng madre na si Claire ay patuloy na lumalaki. Bagamat walang nakitang kahit na anumang ebidensya sa recording na posibilidad na may relasyon ng madre at padre, ay hindi pa rin naman ito napapaliwanag ang kondisyon ng madre. Hindi rin naman may tatanggi na marami pang mga pangyayari ang hindi nagagawang makuhanan ng mga security camera na nagbibigay buhay sa paniniwala sa kanyang pagbubuntis para sa iba. Habang patuloy pa nga ring lumalala ang mga chismis at ang pisikal na kalagayan ng babae, dito na nagdesisyon ang madre na si Claire na mag-undergo sa ultrasound. Umabot na kasi ang sitwasyon sa isang kritikal na punto at ang pangangailangan sa mga sagot ay lalo lamang bumibigat at hindi na nga sapat ang takot at pagkabalisa na kanyang nararamdaman upang baliwalain pa ang nangyayari sa kanyang kapaligiran. Sa loob ng hospital, habang isinasagawa ng mga doktor ang procedure, napuno ng pagkamangha at pagdududa ang mga doktor. Paano naging posible itong mangyari sa isang madre? Ang kanilang bulong-bulungan sa isa't isa. Naguguluhan sa kakaibang kaso sa kanilang harapan. Sa seryosong mga ekspresyon ng kanilang muka, ipinaliwanag ng mga doktor sa madreng si Claire at sa mga naroroon na ang kanyang kalagayan ay talagang nakapagtataka dahil ito ay hindi maipaliwanag. Ang katotohanan kasi sa likod ng lumalaking tiyan ng madreng si Claire ay isang nakakagulat na balita para sa kanya at sa lahat ng mga sumusubaybay sa kanyang kaso. Kabaliktaran kasi ng kanilang hinala na pagbubuntis, na pag-alaman na ang labis na paglaki ng tiyan ay bunga ng isang impeksyon, hindi ng isang sanggol. Nagtaka ang marami sa nakakagulat na balita na ito. Ang katotohanan dyan, ang labis na paglaki ng iyong tiyan ay bunga ng isang impeksyon, hindi ng isang pagbubuntis tulad ng iniisip ng marami. Paliwanag ng isa sa mga doktor na gumulat sa madreng si Claire at lahat ng sumusubaybay sa kanyang kaso. Maniwala ka man o sa hindi,
Ngunit ang totoo niyan, di ba nakwento mo sa akin na yung kaibigan mong pare, nang minsang makabalik siya mula sa isang pagmimisyon niya sa isang mahirap na nayon, nagdala siya kamo ng mga regalo na ibinigay sa kanya ng mga lokal na tao doon. At nabanggit mo rin na nagdala siya ng mga pagkain. Malaki ang hinala namin na sa kasamang palad, hindi niya alam na ang mga pagkain ay nahawaan ng bakterya na nagdulot ng ascites. Pagpapaliwanag ng doktor, lumalabas pala na ang pinakain ng padre na si John sa kaibigan niyang madre sa kusina ay meron palang bakterya. Bale, malaki ang tsansa na ang nayo na kanilang binisita ay kulang sa basic sanitation. Kaya naman marami na kaming na-experience na ganitong uri ng kaso mula sa bayan na iyon. Maraming mga residente ang nagdaranas ng mga sakit na dulot ng ganitong infeksyon. Pagtatapos pa ng doktor, habang ang pare naman na si John ay nagkasakit pagkatapos kumain, ang epekto naman sa kanyang katawan ay maikli at medyo banayad lamang. Pero para sa madre na si Claire, matapos makakain ng parehong pagkain ay naapektuhan sa misteryosong paraan na ang impeksyon ay naging dahilan sa nakababahalang pamamaga ng kanyang tiyan. Lumuwag naman ang puso ng madre na si Claire habang sobrang kahihiyan naman ang naramdaman ng mga madreng kasama niya. Dahil hinusgahan nila si Claire, imbis na sila dapat ang sumusuporta sa kanilang kasamahan. Okay Claire, sa ngayon, kailangan mong bumalik dito para magkaroon pa tayo ng ilan pang mga testing at masimulan na rin natin yung gamutan mo. Pag-aabiso ng doktor. At dito na nga nagsimula ang gamutan para sa kondisyon ng madre na si Claire, na kung saan ay inaasahan nila na magkakaroon siya ng mabilis na full recovery. At sa pagkalat nga ng tunay na kwento tungkol sa lumalaking tiyan ng madre na si Claire, ang mga chismis ay tuluyan na ring napawi na nagpapanumbalik sa kanya at sa padring si John ng kani-kanilang mga reputasyon. Ito ay nagsilbing masakit na paalala sa panganib ng mga mabilisang panghuhusga at sa kahalagahan ng paghahanap ng katotohanan bago magsalita. Tungkol naman sa paglabas ng madre at ng padre sa gabi, lumalabas na ang madreng si Claire at ang padreng si John ay nagtutulungan lamang na tulungan ng mga taong walang tirahan sa malamig na gabi. At pasikreto nga nila itong ginagawa dahil alam nila na tutol ang mas matatandang mga madre sa kumbento na lumabas ang sino man nilang mga tauhan kapag pumatak na ng 10:00 ng gabi. At ang katotohanan na ang madreng si Claire at ang padreng si John ay isa lamang malapit na magkaibigan at magkakilala simula noong kanilang kabataan, na itinuturing na nga ang isa't isa bilang magkapatid. Kaya naman, nang tuluyan ng gumaling ang madre na si Claire at bumalik sa kumbento matapos ang mga linggong pagpapagaling at pagpapahinga, siya ay tinanggap ng buong pagmamahal at buong kapatawaran ng mga tao sa kumbento. Ang kanyang silid ay pinuno ng mga bulaklak bilang tanda ng pagtanggap at paghingi ng tawad. Isa-isa, lumapit ang mga tauhan ng kumbento upang humingi ng tawad sa kanilang mga pagkakamali. Patawarin mo kami. Hindi na kami magkakalat ng mga chismis na wala namang patunay. Wika nila. Ang kanilang mga yakap ay nagpapahiyag ng higit pa sa mga salita. Samantalang ang padreng si John naman ay pinagtanggol ang madreng si Claire sa lahat ng mga pagsubok na ito, ay tinitignan lamang na ang pagsubok na kanilang kinaharap ay isang pagsusulit lamang para sa kanyang pananampalataya at kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng sakit, nagdulot naman ang karanasan na ito para sila ay tumatag at magkaroon pa ng mas maraming pangunawa. Kaya naman magkasama nilang patuloy na pinagsilbihan ng kanilang komunidad ng merong bagong pananaw sa importansya ng hindi panghuhusga kaagad, pagmamalasakit at pagiging pasensyoso sa iyong kapwa. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.